Joey! Yes! O, ito. Oh. Una natin pag-usapan, ha? Ang kababayan natin si Efren Peña Florida na napansin ng International News Organization, CNN ba? Nasa pahayagan. Dahil sa kanyang kariton. Tama ang dinig nyo. Kariton. Tulak ng kanyang kariton itong si Efren ay dumadayo sa mga batang nasa kalye para turuan sila ng basics. Tulad ng pagbabasa, pagbibilang. Yan. At dahil nga dyan sa kanyang kariton education, akalain yung may pagkakataong maging CNN Hero of the Year itong Pinoy na si Efren. Kasama siya sa top 10 mula sa mga nominado sa buong mundo. At makakatulong tayo para mapanalunan niya ang titulo at ang premyong $100,000 o kulang-kulang 5 milyong piso yan. Panoorin natin ang kwento ni Super Efren. Sa bayan ng Cavite, isang bayani ang muling nakikilala. Ang kanyang sandata, hindi baril, hindi espada, kundi kariton, libro, at pisara. Siya si Efren Peña Florida at itong kanyang kariton classroom. Noong nakaraang Enero ng taon ito, isang paligsahan ng mga makabagong bayani ang inilunsad ng CNN, isang international news organization. Mahigit 9,000 nominasyon ang kanilang natanggap mula sa mahigit 100 bansa. Sa bilang na ito, mamimili kung sino ang tatanghaling 2009 CNN Hero of the Year. At ang Pinoy na si Efren Peña Florida ang isa sa mga 10 nominado na kanilang pinagpipilian. Yung mentor ko, naggawa siya ng article, sinend niya sa oprasangelnetwork.com. Na-feature siya doon. Ang president pa namin noon is si Randolph. From there, may nag-send sa amin ng link mag-pass ng article sa CNN. Ako yung nag-represent sa kanila. Tuwing Sabado, siya at ang kanyang mga volunteers ng Dynamic Teen Company ay nag-iikot sa buong bayan ng Cavite upang turuan ang mga batang nasa lansangan. Ang dakilang gawaing ito ang naghatid kay Efren at sa kanyang grupo na mapansin ng CNN. 2007, pinanganak yung kariton sa konsepto ng isa sa mga volunteer namin. Ang tina-target talaga namin dito is yung mga di nag-aaral, yung talagang street kids. Maging ang mga volunteers ng Dynamic Teen Company ay nailigtas din ni Efren at ng kanyang mga kasamaan sa mga masasamang impluensya ng lipunan. High school students yung tinatap namin. Instead na ng mga bisyo, inihikayat namin sila to do something better for our community. Hindi naman nakapagtatakang ganito ang maging advocacy ni Efren dahil siya mismo ay naging biktima ng mga gang noon. Time na yun kasi very rampant yung gangs, ganun. So, may mga time na nabubuli kami. Buti na lang, na-involve kami sa club. Parang alternative to gangs. Tinrain kami and then kung paano magturo sa kalye. From there, put up namin yung Dynamic Teen Company. Mahigit 1,000 bata na ang kanilang natuturuang bumasa, sumulat, bumilang, at maging ang paggamit ng computer. Yung goal namin sa Kariton Classroom is to get them back dun sa pagmamahal sa pag-aaral. Yung gangs, sa tingin ko, halos nawala na yung ganong gangs. Although alam ko, nag-exist pa rin yung mga gangs. Pero hindi na ganong ka-rampant even sa school. Sa dakilang gawaing ito ni Efren, isang bagay lang ang kanyang nais ipahiwati. Sa bawat puso ng Pilipino, may bayani na nakatago dyan. Ang kinakailangan lang natin is ilabas ito. I-unleash yung the hero within. Kahit sino ay maaaring maging bayani, bakit hindi ang isang Efren Peña Florida? Tulungan natin siya upang higit pang maraming bata ang matulungan sa pamagitan ng kanyang Kariton Classroom. Saludo kami sa iyo. Sa kakaiba mong galing, Efren, mga kapuso. Dahil kay Efren Peña Florida, pwedeng makilalang muli ang ating ibang bansa. Kaya iboto natin si Efren Peña Florida na maging CNN Hero of the Year. Yan, kailangan ng tulong natin na iboto natin. Etong paraan, simple lang. Mag-log on sa www.cnn.com/specials/cnn.heroes/vote/. Sundin lang po yung step-by-step na instructions. Kahit ilang beses kayong bumoto, pwede. Kahit 1 milyon, 2 milyong boto. Okay. Efren, saludo kami talaga sa iyo, ha?